Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagbabahagi mo ng mga material na ito. Alam mo, habang binabasa ko sila, parang isang malaking tanong lang ang paulit-ulit na lumalabas. Ano yun? Saan ba talaga nanggagaling ang hirap, ang kasamaan, at bakit parang laging may laban? Sa loob at labas natin. Oo. Mayroon tayo ritong mga sipi at talata mula sa Biblia at ang misyon natin ngayon ay himayin ang isang partikular na paliwanag, isang kwento, tungkol sa isang pagkatalo sa simula ng panahon, ang mga sumpang kasunod nito, at ang papel ng isang nilalang na tinatawag na Satanas sa lahat ng ito. Tama. Ang mga ipinadala mo, bumubuo sila ng isang buong, kumbaga, sistema ng paniniwala para ipaliwanag kung bakit ganito ang mundo. Hindi lang pala moralidad, no? Hindi lang, kundi yung pinagmulan daw ng pagnanasa ng laman, ng karahasan sa kalikasan, at maging ng mismong kamatayan. Susubukan nating tingnan kung paano pinagdudugtong-dugtong ng mga sulating ito ang lahat ng iyon. Sige, simulan natin sa sinasabing ugat ng lahat. Ayon sa mga tala mo, may tatlong magkakaugnay na sumpa na siyang nagbago raw sa takbo ng lahat. Parang isang domino effect. Ano-ano itong tatlong ito? Okay, sige. Yung unang domino, ito yung sumpa sa ahas, na kinikilala sa mga tekstong ito bilang si Satanas. Okay, Based sa Genesis 3:14, pinarusahan siyang gumapang gamit ang tiyan at kumain ng alabok habang buhay. Ngayon may isang mahalagang detalye rito na binibigyang din sa source. ano yon? Hindi raw siya nilikhang masama. Ang pagiging manunukso niya ay resulta isang bunga ng sarili niyang pagpili na tuksuhin sina Adan. So hindi siya yung kontrabida by design. Hindi. Naging kontrabida siya dahil sa isang desisyon. Isang napakalaking desisyon na nagbago sa mismong kalikasan niya. Eksakto. Doon nag-umpisa ang pagbabago. Ngayon, yung pangalawang sumpa, ipinatawan naman sa lupa. Sa lupa mismo. Oo. Dahil sa pagsuway ng tao, ang lupa mismo ay isilumpa at nagbunga ito ng mga tinik at dawag. At ang pangatlo, na marahil pinakamalapit sa ating karanasan, ay yung sumpa sa katawan ng tao. Dito na yung personal. Dito na. Dito raw nagsimulang umusbong ang tinatawag na pagnanasa ng laman o carnal desires. At ang katawan ay naging isang katawang may kamatayan. Alam mo, may isang punto dyan na talagang tumatak sa akin. Sinasabi sa mga tala na yung mga tinik sa lupa o yung pagnanasa sa ating laman, hindi raw sila kasalanan sa kanilang sarili. Tama. At yung mga damo, hindi naman sila masama, pero kung hahayaan mong kumalat, wala kang aanihin. Oo, kakainin nila yung sustansya. Kailangan mo silang bunutin araw-araw para may tumubong prutas. Ganun daw yung laban sa pagnanasa. Napakagandang paglalarawan niyan. Hindi silang kasalanan, pero sila ang kondisyon na ginagawang mas madali ang pagkakasala. Parang isang bukid na hindi inalagaan, mas malamang natubuan ng damo kaysa ng trigo. Binago ng mga sumpa yung mismong environment, panlabas at panloob kung saan tayo nabubuhay. Sige, lalo nating himayin yan. Paano nga ba naging ganito si Satanas? Kasi kung sinasabi nating ito ay isang pagpili, gaano kalaya yung pagpiling yun? Meron bang ibang landas para sa kanya? Dito nagkakaroon ng dalawang magkaibang pananaw sa mga material mo. Yung una, nakatuon sa pangyayari sa Hardin ng Eden. Okay, dun muna tayo. May isang teorya na inilalakag dito na may pagkakataon daw si Satanas na hindi tuksuhin si Adan. Kung pinili niya raw na huwag ituloy, bibigyan siya ng Diyos ng grasya para mapaglabanan ang balak na iyon. May tulong siya ng darating. Meron daw. Ngunit, ayon sa pananaw na ito, sinadya niyang tanggihan ang tulong na iyon at ituloy pa rin ang panunukso. So may exit ramp siya, kumbaga, pero pinili niyang dumiretso at dahil sa desisyong iyon, dun na nagsara ang lahat ng pinto para sa kanya. Ganon ang sinasabi ng pananaw na ito. Dahil sa pagpiling iyon at sa sumpa na ipinataw sa kanya, naging imposible na para sa kanya ang magsisi. Naging permanent na. Oo, naging permanente na ang kanyang katayuan bilang kalaban. Pero may isa pang pananaw na mas malalim pa. At ito ay tungkol sa isang nilalang na tinatahog na Helel na madalas inuugnay kay Lucifer. Teka, linawin ko lang. So, sinasabi ng isang source na naging masama si Satanas dahil sa isang maling desisyon sa Hardin.
Tama. Pero sinasabi ng isa na itong si Helel parang unredeemable na mula pa sa simula. Magkaibang-magkaiba yung pinanggagalingan nila. Tama ka sa obserbasyon mo. Ayon sa ikalawang pananaw na ito, bago pa man ang lahat ng ito sa hardin, imposible na talagang magsisi si Heel, kaya siya raw ay ikinulong sa Hades. Ang dahilan daw Anong dahilan? ay dahil nasa sukdulan siyang liwanag at kaalaman. Para mas maintindihan natin, isipin mo ang isang master mathematician na sinadyang isulat na 2 plus 2 equals 5. Alam na alam niyang mali. Hindi ito pagkakamali dahil sa kamangmangan. Ito ay isang deliberate na pagbaluktot sa katotohanang alam na alam niya. Kaya, ayon sa pananaw na ito, yung kanyang pagtalikod ay mas pinal at hindi na mababawi dahil hindi ito bunga ng tukso, kundi ng kanyang ganap na malayang kalooban. Wow! Ang bigat nun. So, sa isang kaso, may what if. Sa isa naman, wala na talagang pag-asa. Teka, dito ako pinaka-naguluhan at pinaka-naintriga sa mga sinulat mo. Sige. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng sumpang kakain ng alabok? Kasi parang ang simple pakinggan, pero ang dami palang posibleng kahulugan at yung alabok madalas iniugnay sa katawan ng tao, may 5 pananaw ka ritong inilahad. Suriin natin isa-isa dahil dito talaga makikita ang lawak ng sinasabing impluensya niya. Yung unang pananaw, si Satanas daw ang nagdudulot ng pagnanasa ng laman. Paanong siya ang nagdudulot? Dahil isinumpa ng Diyos ang laman, para na rin daw niyang ibinigay kay Satanas ang kapangyarihan dito. Siya ang bumubulong, ang naguudyok, yung nagpapalakas ng mga pagnanasang ito sa loob ng tao. Pero may kontra-argumento rin dyan na nakasulat sa mga tala mo. Sinasabi naman doon na yung sumpa sa laman, direktang parusa yan mula sa Diyos at walang kinalaman si Satanas dito. Ayun. Ang punto nito ay kahit daw burahin mo si Satanas sa eksena, mananatili ang pagnanasa ng laman kasi resulta ito ng hatol ng Diyos at Diyos lang din ang makakabawi nito. Parang sinasabi na hindi natin kailangang isisi sa iba ang sarili nating mga laban. Ang nakakamangha dito ay kung paano bawat punto ay may katapat na debate, di ba? Sige, dumako tayo sa ikalawang pananaw. Kumakain siya ng alabok sa pamamagitan ng kasinungalingan at huwad na himala. So sa isip naman ang atake. Dito, ang labanan ay hindi sa katawan, kundi sa isipan. Ang estratehiya niya, ayon sa source, ay pigilan kang magbasa at umunawa ng banal na kasulatan, gumawa ng mga peking aral, at ilihis ang atensyon mo para hindi mo malaman ang katotohanan. So, hindi lang pala ito tungkol sa moralidad, sa mabuti at masama, kundi sa epistemology, sa kung paano natin nalalaman ang katotohanan. Kung ang target niya ay ang pag-unawa, mas delikado pala siya kaysa sa isang halimaw lang na nanunukso. Mas subtle, no? Kasi sinisira niya yung mismong kompas mo. Eksakto. At kung ang isip ang target ng pangalawa, ang pangatlong pananaw ay bumabalik sa pisikal. Sinasapian niya ang katawan ng taong nagkasala. Ang katawang ito, sa esensya ay nagiging teritoryo niya. Siya ang naghahari dito. Pero hindi ba't medyo extreme yan para sa isang modernong mambabasa? Paano natin i-contextualize yung ideya ng pagsapi sa paraang maiintindihan ng nakararami nang hindi ito tunog pelikula lang? Isang paraan para tingnan ito, based sa mga sources, ay hindi lang yung literal na possession na parang sa The Exorcist. Oo. Maaari ring itong unawain bilang isang estado kung saan ang isang tao ay ganap ng kontrolado ng kanyang mga bisyo o masasamang pagnanasa. At yung mga ito raw, pinapalakas at ginagamit ni Satanas. Ito yung nag-uugnay sa ika-4 na pananaw na lumalawak pa. Hindi lang isang tao ang sakop, Kundi ang buong mundo. kundi ang buong mundo. Ito yung batas ng malakas o law of the jungle? Oo, sinasabi sa ika-4 na pananaw na inagaw niya ang pamamahala sa mundo mula kay Adan. Kaya ang dating mapayapang kaharian ng hayop, kung saan lahat daw ay kumakain ng halaman, ay naging marahas. Grabe. Ang malakas ang kumakain sa mahina. Isipin mo yun. Ang implikasyon dito ay ang bawat leon na kumakain ng usa ay isang paalala ng isang sirang kaayusan.
Nagbibigay ito ng isang theological na bigat sa nakikita natin sa National Geographic. At may particular na debate rito sa source mo kung kailan ito nagsimula. May nagsasabing pagkatapos ito ng baha ni Noah. Pero iginigiit ng source na ito ay nagsimula sa sumpa sa lupa dahil sa kasalanan ni Adan. Tama. At yung patunay daw na ginagamit ay sa isang konsepto ng hinaharap yung 1,000 taong kaharian kung saan kapag inalis na raw ang sumpa, ang leon ay kakain na muli ng dayami. Babalik sa orihinal na disenyo. At yan ang nagdadala sa atin sa ikalima at marahil pinakadirektang pananaw. Si Satanas ang sanhi ng pagtanda at pagkamatay ng katawan. Paanong naging ganun? Ang lohika ay simple. Ang tao ay nilikha mula sa alabok at ang sumpa kay Satanas ay kakain siya ng alabok. Sa makatuwid, ayon sa pananaw na ito, siya ang ahente na dahan-dahang nagbabalik sa tao sa alabok sa pamamagitan ng pagtanda at kamatayan. Ito ang pinaka-personal sa lahat. At tulad ng una, may malakas ding kontra-argumento rito. Meron na naman. Sinasabi na ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Diyos lamang. Hindi raw kailangan ng Diyos si Satanas para ipatupad ang kamatayan. At yung tanong na inihain sa source, napakatalino. Alin yun? Kung kontrolado ni Satanas ang pagtanda at kamatayan, bakit niya hayaan tumanda at mamatay ang sarili niyang mga tapat na tagasunod? Diba dapat protektado sila at nabubuhay ng walang hanggan? Parang may butas sa lohika. At yan ang nagtataas ng tanong tungkol sa limitasyon na kanyang kapangyarihan. Malinaw sa mga kontra-argumento na bagamat may impluansya siya, hindi siya ang may hawak ng sukdulang kapangyarihan. Ang kahanga-hanga rito ay kung paano ang isang maikling parirala, kakain ng alabok, maaaring maging lente para tingnan ang halos lahat ng aspekto ng pagdurusa ng tao. Grabe, no? Mula sa personal na pagnanasa sa loob mo, sa kasinungalingan sa isip mo, sa karahasan sa kalikasan, hanggang sa paghina ng katawan mo. 5 magkakaibang mukha ng iisang sumpa. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Kung may ganito kalakas at maraming paraan na puwersa ayon sa mga tekstong ito, paano raw ito lalabanan ng tao? May pag-asa ba? Malinaw sa mga sulatin na hindi ito kayang labanan ng tao ng mag-isa. Sa katunayan, dito pumapasok ang isang kabalintunaan, isang paradox. Ano yun? Ang tukso mismo ni Satanas ang nagsisilbing dahilan para ang tao ay mapilitang tumakbo at humingi ng tulong sa Diyos. Teka, parang sinasabi na yung mismong lason may sangkap ng lunas? Na kailangan mo yung pressure para kumapit ka sa isang mas mataas na kapangyarihan. Oo. Dahil kung wala yun, baka maging kampante ka lang. Ganoon nga ang punto. Ang sitwasyong ito raw ang nagpapatibay at nagpapabili sa pagpili ng malayang kalooban ng tao para sa kabutihan. Para kang nasa dagat na may malakas na alon. Ang alon ang panganib, pero yun din ang nagtutulak sa iyo na kumapit ng mahigpit sa salbabida. At ang paraan para manalo. Ayon sa material, ito ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa pag-unawa sa pag-ibig na ipinakita raw sa krus at sa pagtanggap sa banal na espiritu. May particular na halimbawa sa source na nagpapakita ng pagkakaiba ng kayang gawin ng tao ng mag-isa at sa tulong? Oo, sinasabi roon na marahil kaya ng isang tao na pigilan ang sarili niya sa gawa ng pagpatay sa kanyang kaaway, mapipigilan niya ang kanyang kamay. Physical action. Oo. Pero ang mahalin ng kaaway na yon, ang hilingin na mapabuti siya, sinasabi na hindi niya kayang pigilan yung masasamang isip o ang pilitin ng sarili na magmahal ng walang tulong mula sa itaas. Gets, doon na kailangan ng intervention. Doon daw pumapasok ang pangangailangan para sa isang kapangyarihan na hindi galing sa sarili. Sa kabuuan, napakalalim ng ating napag-usapan. Mula sa 3 sumpa na nagbago raw sa buong sistema ng mundo hanggang sa pinagmula ni Satanas bilang isang nilalang na gumawa ng isang pinal na desisyon. Tama. At sinuri natin ng husto ang 5 posibleng kahulugan ng pagkain ng alabok. Isang laban para sa katawan, isipan at sa buong mundo. At ang lahat ay bumabalik sa isang laban na hindi raw kayang ipanalo ng mag-isa. Bilang konklusyon, sinasabi sa material na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At si Satanas daw ay may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Pero nililinaw dito, at ito'y mahalaga, Ano yung clarification? na hindi ito nangangahulugan, siya ang nagkokontrol kung sino ang mamamatay o kailan.
Ang ibig sabihin daw nito ay siya ang pinakamalakas na nilalang sa loob ng mundong nasa ilalim na ng sumpa ng kasalanan at kamatayan. Parang siya yung pinakamalakas na bilanggo sa loob ng isang malaking kulungan. Ayon, Hari siya sa loob pero bilanggo pa rin. eksaktong ganon. At ayon sa source, ang kamatayan mismo bilang isang puwersa ay mas malakas kaysa kay Satanas. Hindi niya ito kayang talunin o takasan. Ngunit, ang mga taong banal naman daw dahil sa kanilang pananampalataya ay nagiging mas malakas kaysa sa kamatayan. Wow! At sa pinakahuli, maging ang kamatayan ay isa lamang nilikha na nasa ilalim pa rin ng sukdulang kapangyarihan ng Diyos. May isang hierarchy ng kapangyarihan. At bilang panghuling kaisipan para sa iyo, kung ang tukso at pagdurusa ayon sa balangkas na ito ay ang mismang mga bagay na nagtutulak sa atin na humanap ng mas mataas na tulong, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay? Ito ba ay isa na lamang hadlang na kailangang lampasan o marahil isa ring uri ng panawagan na tumingala at humingi ng tulong?